Hello mga friendship! I-share ko nga pala sa inyo kung paano ako nag-renew ng aking driver's license. May expired na kasi siya nitong buwan ng Pebrero 2023. Marami na rin bagong kaganapan sa pag-renew ng driver's license. Oo nga pala, dito ako nag-renew sa Lucky Chinatown, ang isang satellite booth ng LTO na kung saan malapit sa Divisoria. Ang first step ay kailangan mo munang mag-online examination na matatagpuan sa LTO portal. I-search mo lamang sa Google ang LTO portal. Charan! Ito na ang LTMS portal. Ngayon, kung hindi ka pa nakakapag-register, i-click mo lang yung register now. Since nakapag-register na ako, ay magla-login na lamang ako. Ita-type ko na ang aking tinatawag nilang client number. Pagkatapos mo ma-enter yung client ID number, ay enter mo na ang iyong password. At ayan na, makakapasok ka na sa iyong LTO portal. Diyan mo na rin makikita ang licensing, transaction, violation documents. Ngayon, kung ikaw ay mag-e-exam, kailangan mo munang dumaan sa tinatawag nilang orientation. I-click mo ang driver's license renewal course. At pagkatapos, ay i-click mo naman ang Comprehensive Driver's Education Program Audiovisual. May dalawang pagpipilian dito, non-professional at professional. Kinlik ko yung non-professional. Merong part 1 at part 2. Oo nga pala, tumatagal ang orientation sa part 1 at part 2 ng 2 oras. Dito mo kasi malalaman ang mga bagong violation ng LTO. At ito na nga, nakapasa ang lola mo. 88% madali lang naman kasi ang exam at kailangan mo lang din naman magkaroon ng 13 correct answers out of 25 questions. I-print mo ang iyong certification dahil ipapasa mo ito sa LTO. I-ready mo na rin ang iyong old driver's license. Makikita nyo na rin dyan na may resibo na ako sa aking medical. 600 lamang ang nagastos ko sa pa-medical. Eye examination at physical examination. Waiting na lang ako sa aking medical certification na isa ring requirement para makakuha ka ng bagong lisensya. Medyo tumagal nga lang ang paghihintay ko sa medical certificate kasi daw nagkaroon ng offline nationwide ang medical. After 30 minutes ay nakuha ko rin naman ang aking medical certificate. At nag-proceed ako kay ate girl para i-check ang aking personal information kung meron ba itong pagkakamali. After mo ma-check lahat ang iyong information at okay naman ang lahat, ay magpo-proceed ka na sa cashier. 585 lamang ang aking binayaran. Pagkatapos naman, ay pumunta na ako sa photo and sign window na kung saan ay magta-thumbmark ka at magdi-digital signing. Dito ka kukuhanan din ng picture. Pero papipiliin ka kung kukuhanan ka ba ulit or yung dati mo ng picture na nakarecord sa kanila. Ganon din sa pirma. Kung ang pirma mo ay kapareho lang naman ng dati mong lisensya, ay no need na mag-digital sign ka pa. At pagkatapos ng lahat ng proseso, ay ihintayin mo na lamang ang iyong bagong lisensya. Wala pang 10 minuto at lumabas na nga ang aking bagong lisensya. At yun na nga, inaward sa akin ng LTO ang 10 years validity ng aking driver's license. Sabi kasi nila kapag nagkaroon ka ng violation, ay 5 years lang ang kayang ibigay sa iyo ng LTO. Ang total na nagastos ko sa pag-renew ng aking bagong lisensya ay 1,185. 600 sa medical at 585 lang ang binayaran ko sa LTO. Hindi na masama sa 10 taong validity ng aking bagong lisensya, wagi-wagi na to, friendship! Pero wait, may binulugan si ate girl. Ang sabi niya, kailangan ko daw mag-renew ng medical. Every 3 years, up to the last validity ng aking lisensya. At kapag lumagpas ka sa sinabing deadline, ay magkakaroon ka ng penalty na 2,000 pesos. Malaki-laki rin yun ah. At yun na nga, ngiting tagumpay na ang lola mo. Hindi lang halata dahil sa face mask. Sana lang ay nakatulong ako at may nabigay akong kahit konting tips sa pag-renew ng inyong mga lisensya. Dahil sa smooth transaction na na-experience ko sa pag-renew ng aking lisensya, ayan, napa-voice over tuloy ako. First time! Ayun lang, tapos na.